bilang OFW, gusto ko po malaman, kapag kami po ay nag-invest sa business nyo, gaano katagal ang kailangan antayin bago magka-return of investment or ROI? So, eto mentor, talagang gusto nilang makasigurado na kung kikita talaga dito sa negosyo. Yan. Thank you so much for that question. And unang-una sa lahat po, saludo po ako sa iyo kasi hindi biro maging OFW. Hindi naman sa na-experience kong maging OFW, no? But as I can hear, people na mga OFWs na nakikipagkwentuhan sa akin, nagsasabi sila ng mga experiences nila, yung nangyayari sa kanila. Yung bang times na kahit hindi nila kaya, ginagawa nila. Kahit napapagod sila, ginagawa nila. Kahit na namimiss ang pamilya, wala silang magawa, kundi iiyak na lang. Yung gano'n, hanggang sa nasanay. Hanggang sa naging manhid na lang later on. Hanggang sa naging normal na lang. So, parang gano'n. Okay? So, saludo po ako dyan kasi ako hindi ko po kaya yan. Kaya nga hindi po ako nag-OFW. Okay. Bawat piso na naiipon mo, I understand, na bawat piso na naiipon mo, may kapalit yan na pagod at sakripisyo. Luha pa nga minsan. Minsan dugo pa nga. Minsan buhay. 'Di ba? Ayan, hindi naman lingid sa kaalaman natin 'yan. Kaya tama lang din talaga na itanong mo yung ROI, no? Kasi karapatan mo naman 'yan. I'll be honest with you, ha. Wala pong business na may exact timeline. Hindi kasi ito salary na may fixed date kung kailan ibibigay sa iyo yung salary mo. And ang ROI dito kasi, ako magiging honest ako sa iyo, ha. Hindi tayo dito sa flowering words para lang gawin mo siya, no. Because gusto namin na yung mga nandito ay well-educated talaga. Okay? So, sa ganitong industry. And ang ROI kasi nakadepende yan sa effort. Your effort, on your end, your consistency in doing the business, and how fast you apply the system na tinuro namin. May mga iba dito nakapag ROI ng 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months, depende. Kasi meron ako sa Italy, yung ginaguide ko, nag-start siya ng Feb 2, if I'm not mistaken, si Ma'am Criselda, Feb 2, and then after a week, sobra pa aside dun sa product, ha, sobra pa dun sa ininvest niya yung kinita niya. So, sobra pa ng mga 1/4 0.5% yung kinita, yung sa kinita niya. Okay? So, pero ang importanteng tanong dyan kasi, kahit na ganun man, ang importanteng tanong dyan is this: kung gaano katagal ka na bang nagtatrabaho sa abroad? Makikwenta mo ba? May calculator ka ba dyan? Example, 20,000 a month times 12. Magkano ba yan? Times ilang years ka na. Kwentahin mo, tingnan mo kung magkano na kinita mo. Minsan naabot ng 3 million, 4 million, 5 million, 10 million. Tama? Okay? So, ang parang kapag ganun ka na katagal nag-work, tingin mo worth it ba? Tingin mo sa ipon mo ngayon, nagko-coincide ba siya? Hindi ba makakapag-isip ka na, ay oo nga, no? Parang medyo matagal na, parang medyo sumemplang tayo sa kwentada natin, sa effort, sa sakripisyo, sa luha, sa pagod, sa time na wala ka sa family mo. 'Di ba? Gaano ka na katagal nagbabalak na mag for good? Gaano ka na katagal nagbabalak na magkaroon ng ipon? Gaano ka na katagal nagbabalak magkaroon ng lupa't bahay? Ay kung wala kang additional source ng income, kung ang sagot sa tanong na 'yon, kung gaano ka na katagal nagbabalak is 10 years, 12 years, 8 years, 'di ba? Baka this is a wake up call for you na mag-start ng opportunity. Kasi baka sa mga natitirang 1 year mo dyan, 2 years mo dyan, 3 years mo dyan, 4 years mo dyan, baka dito pa sa opportunity na to makapag-start ka ng mga goals na hinahanap mo or yung bang inaasam mo for so many years na, baka dito mo pa matupad. 'Di ba? Kasi kukwentahin mo Kung walang additional source ng income, magagawa mo ba siya or hindi?
'Di ba, magiging ano na lang, hanggang pangarap na lang ba 'yon? And this is not just about the ROI, ha. Kasi ang tao kasi normally, lalong-lalo hindi naman masyado talagang negosyante mag-isip, ROI, kailan ba kikitain agad ang yung labas ko na pera? Pero sa totoo lang, yung mga totoong negosyante talaga, yes, tinatanong nila yan, but that is not their focus. Ang focus nila, paano palaguin, paano masustain, paano na magawa ang sistema na tuloy-tuloy at makontinue, kasi later on mag-ROI sila. Yun ang nagiging focus nila. So again, this is not just about the ROI, this is about building something na makakatulong sa'yo, na pwede mong dalhin kahit nasaan ka, kagaya ng negosyo natin. 'Di ba? And bear in mind, ang goal natin dito is leverage. Yung hindi lang ROI, but leverage na later on, kahit nagbabakasyon ka kumikita, kahit natutulog ka kumikita, how good it is to feel like kasama mo yung mga, alam mo yung hindi ibang tao, hindi anak ng ibang tao yung pinagluluto mo, kundi mga anak mo. Tapos magkasabay kayong kumain sa umaga. Tapos kumikita ka naman. Kumikita ka ng kagaya ng kinikita mo dyan sa abroad, pero kasama mo yung mga anak mo. How good it is for you, na ma-experience, and also for your loved ones. Tapos, ang nakafocus ka lang sa ROI. 'Di ba mas magandang ROI yun? The experiences na hindi mo na-experience habang nasa abroad ka. Na matagal ang panahon na na-deprive ka sa mga ganun. Can you imagine na tanggalin mo muna yung ROI? Can you imagine like 3 years from now, 4 years from now, nagsisimba kayo kasama mo yung family mo? Yung magulang mo, yung mga kapatid mong miss na miss mo na ngayon, yung mga anak mong miss na miss mo na ngayon. Tapos nagtatawanan kayo pa uwi, tapos dumaan kayo sa restaurant, sabay-sabay kayong kumakain. Alam mo yung, you're not scared about tomorrow. Kung anong kakainin nyo, anong mangyayari sa inyo. Kung yun yung magiging focus mo, magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin to. No, yes, kinoconsider mo yung ROI, pero yun yung nafo-focus mo, so mas gaganahan ka lalo. Okay? So, natural na magtanong ng ROI, pero if you go down deeper, mas laliman mo pa. Okay, yung reason mo in doing the business. And if you're willing to learn lang, okay? If you're willing to learn and follow the system that we do, hindi ka namin papabayaan dito eh. Kami yung backup mo dito eh. Kaya hindi mo lang kami business partners eh. Pamilya mo kami eh. Bagong kaibigan mo kami in this community. And may guidance and support ka din dito sa atin. So, handa ka na bang bigyan ng chance ang sarili mo sa mga na-imagine mo na mangyayari sa'yo later on that's more than the ROI na ine-expect mo? Hindi lang para sa kita, kundi para sa mas magandang pag-uwi, mas masaya na buhay, long-term mong may experience with your loved ones. Because I know you are there, hindi lang sa kumita, but because with a promise of greater future for your family. Diba? So, yes, andun yung ROI, but mas maganda na makafocus ka sa mas malalaking bagay para mas ganahan ka lalo at mas bilisan mo lalo mag-start sa community natin. Okay? So, thank you so much.